Hey guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRA Channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyo kachismosang Kim Pao, wala na nga pong iba. Ang lokaret na si Gandara SRU upang magatid po sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paula Avellino. And para nga po sa gabing ito ang tatalakayin natin at pag-uusapan ay mayroon nga pong kinalaman dito sa ibinahagi di umano ng pamilya ni Paula Avellino tungkol kay Kim. Pero bago pa lahat, sa mga di pa nakasubscribe sa ating channel, pakiclick po muna tayo natin subscribe button at notification bell na nandyan sa baba para mag-i-updated kayo sa mga susunod natin chika. Ang simulan nga po natin ating talakayan sa pamamagitan ng pagbabasa ng comment ni Miss Day Magiyat. Sabi niya rito, "Hey Gandara, gigil na gigil si Jane kay Paulo. Iba na ngayon ang mga ewan na babae. Sila na ang nagmamakaawang makalapit kay Paulo." Ano kayang tawag sa mga babaeng ganito? Kay Kim, si Paulo talaga yung makikita mong gusto niya si Kim. May nabasa pa nga ako na pati nga daw si Angel Locsin ay parang, ayan, tinutulungan si Paulo para makalapit kay Kim. At kahit sino magtanong kay Paulo kung sinong crush niya, bukang bibig niya ay si Kim. Pati nga si Sir Deo gumawa na rin ng paraan para mapa-oo niya si Kim na tanggapin ang linlang. Hindi tinigilan ni Sir Deo si Kim hanggat hindi niya mapasagot ang aming dalagang Pilipina. Iniwan ni Paulo yung isang nag-a-assume din kay Paulo. Mas pinili ni Paulo ang chinita namin. Sabi nga ni Paulo, 15 years niyang hinintay si Kim na maging single. Tapos ngayon, may 3 asungot na hindi nahihiya na sila na mismo ang nagpaparamdam na gusto nila si Paulo. Proud pa rin tayo, Gandara, sa chinita natin dahil sa mismong si Paulo yung nagtiis ng 15 years na naghintay kay Kim. Dalagang Pilipina talaga ang Kimi na may isang binatang talagang pinakita niya na malinis ang hangarin sa isang dalagang chinita. Kaya yung 3 babae dyan, napapansin, magpapansin na lang kayo. Puti sana kung pansinin kayo. Yung isa nga, tinanggihan na. Ewan, itong dalawa, 50-50. Mag-aabang. Maraming salamat, Gandara. Ingat po kayo lagi-lagi. Thank you so much, Miss Day Magiyat, and God bless you. Ingat din po kayo palagi. And totoo, sobrang tagal pong inintay ni Paolo Avellino. Grabe, alam po ng lahat yan na mula paglipat po niya ng ABS, very vocal na po siya sa pagkakagusto niya kay Chinita Princess. Kaya no way sa mga gusto pong gustong-gusto na makatrabaho si Paolo na pinagpipilitan ng kanilang mga sarili, konti na lang bumuka para lamang po magustuhan ni Paula Avellino, di ba mga kakimpaw? But anyway, ayun, sorry na lang sila kasi hindi niya pakakawalan si Kim. Tagal niyang inintayan na makatrabaho. Kaya nga, yung kanya rin prinsipyo na hindi po siya may stuck sa love team, kinain niya mga kakimpaw. Kasi tiklop siya sa kanyang greatest crush, mga kakimpaw, na si Chinita Princess. Anyway, bakit pala kayo nagbigay ng pangalan, madam? Wala naman pong sinasabi kung sino tong mga tinanggihan ni Paulit, kung sino tong lumapit sa management, diba? Sa akin naman kasi okay lang magpahayag na gusto nila makatrabaho, crush nila, sobrang off lang na kababae mong tao, lalapit ka pa sa management at magmamakaawa. Ayan, okay yung sabihin mo crush mo sa interview, gusto mong makatrabaho, walang problema doon. Lahat naman po ata ng artista may pangarap po na makatrabaho, di ba? Napaka-desperada lang talaga ng move na lalapit ka sa management. Kasi nga babae, sa culture natin bilang Pilipino, di ba? Hindi kaugalian ng isang dalagang Pilipina.
Lalo pat hindi naman nakapagtataka mga kakimpaw kung gustuhin at pangarapin nila na makatrabaho si Paolo. Kasi bukod sa kagwapuhan at taglay ni Paolo, mahusay talaga siyang aktor. 'Di ba? Siyempre, as an artist, gusto mo makatrabaho yung magagaling, mahuhusay talaga mga kakimpaw. Para yung project na kinabibilangan mo ay tumatak sa mga tao at chance mo rin yun para tumatak rin, 'di ba mga kakimpaw? Anyway, dumako naman tayo dito sa pagpunta nga ni Kimi sa Zamboanga mga kakipi, kung saan 'di ba nabalita nga po ito. Ayan nga po at may mga videos, pictures si Chinita Princess. Pero nagulat ako na meron po palang ilan na hindi naniniwala na si Kimi ito. Sa ah kadahilan ng mataba daw po ito, hindi daw yan si Chinita Princess. Ano problema ninyo? Sadya naman talagang tumaba si Kim. Nagkalaman si Chinita Princess kasi nga nabawasan na yung stress niya. So, araw-araw ko nga pong pinupuri at napapansin, pero usog na nga kasi lagi nang napapansin itong dagdag weight ni Kimi mga kahimpaw. Sobrang bagay po sa kanya kasi talaga as in super pretty talaga niya. And ang bagets kasi talaga ni Kim tingnan sa ganitong niya, ganitong katawan. Kumbaga, kaya hindi ko alam bakit meron palang nagsasabi na hindi yon si Kim Chu. So, ayan, para masagot na lamang din po ang inyong katanungan o agam-agam kung si Kim ba yan o hindi, tingnan nyo na lang tong bag na gamit-gamit niya. 'Di ba? Yan po ay kanyang product ng House of Little Bunny, mga kakimpaw. Yan pa lang patunay na po yan na wala na pong iba kundi si Chinita Princess talaga yan, mga kakimpaw. Okay? Ayos na. Sana hindi na kayo nagugulahan ha. Anyway, dumako naman tayo dito sa pinagtapat nga di umano ng pamilya ni Paolo Avellino tungkol po kay Chinita Princess. So meron tayong nasagap pa na chika, may nababasa po tayong post kung saan botong-boto nga daw po sila kay Kimi at bukod tanging si Kim lang daw po ata yung nagustuhan nila ng ganito mga kakimpaw. Hindi naman nakapagtataka kung bakit mga kakipi, di ba? Diyan naman po or yan naman po ang isang bagay na super confident ang Kim Paulancias and of course mga Kimi fans na walang hindi po magugustuhan si Chinita Princess kasi napakabuti, napakabait, and sabi nga nila they stand in a right queen, mga kimpaw. Hindi talaga sila nagkamali na kanilang inidolize kasi super humble, super bait in person ni Kimi and machika din siya. Kung ano nakikita nyo sa social media, yun siya sa personal. So, ibig sabihin, hindi po siya peking tao. And yung kabaitan ni Kim is super, kumbaga sa rank ng 100, mga 99.9 si Chinita Princess, mga kakimpaw. Ganun siya kalinis ang pagkatao ni Kimi. Kaya hindi na pagtataka nga di umano na magugustuhan ito ng pamilya ni Paolo Avellino. Sabi nga dito, wow, ang family ni Pao gustong gusto daw nila si Kimi para kay Paolo. Kaya sino ba naman ang magulang na lalaki na ayawan si Kimi? Ang bait ni Kimi, no? Samantala, dumako naman tayo dito sa comment ni ZMY. Sabi niya rito, may nag-vlog na si Paolo daw ang nagpatayo ng bahay para sa preparasyon ng pagpapamilya niya. Hindi ko alam kung iba pa yung bahay na sinasabi mong kay Kim. Ayun na nga ang puzzled, Ma'am ZMY. Kay Kim Chu na bahay, pinagawa niya for herself, yung kanyang nilipatan, or eto na yung pinapagawa nga ni Paolo Avellino na bahay bilang preparasyon sa kanyang pagpapamilya.
Ayan, yan ang katanungan ng lahat din. Pero basta si Kimi nga daw po ay lumipat na ng bahay. Kaya nga ang mga fans nag-iintay na po ng new house tour mula kay Chinita Princess. But anyway, tungkol sa pagpapatayo ni Pao ng bahay, dapat lang din naman, 'di ba, as a provider. Siya dapat yung provider as a man, 'di ba, in a relationship. Siya talaga 'yon. And caring-caring ni Paolo 'yan, napakayaman ni Paolo Avellino. Hindi lang talaga siya open sa kanya pong net worth at kayamanan. Napaka-private kasi ni Paolo Avellino. Pero alam natin na super afford yan ni Paolo at sa kanyang paninindigan, mga kakimpaw, mala old school din kasi talaga tong si Paolo. So, for sure yan, talagang siya ang magpo-provide yan mga kakipi. And nasa plano na talaga yan ni Paolo Avellino. Anyway, sabi naman ni Miss Kita Bells, kung idagdag yan sa Showtime si Paolo, nako, sigurado, may pa-announce na yan sa Showtime. Pero ang tanong, saan galing ang news na yan? Ibig sabihin, fake news yan. Sa nabasa ko, madam, eto po atay mga ano lang daw pala yan. Yung chika na yan. Kasi nag-research din ako kasi gustong gusto ko rin naman nga na si Paula Avellino ay maging host sa Showtime. Pero sa akin pong pagre-research pa tungkol dito, Miss Kitty Bells, mungkahi lang daw yan ng mga fans na baka daw gawing si Paula Avellino na isa sa mga host or kahit guest co-host lang sa Showtime. Mungkahi lang daw pala. Tapos kumalat na agad mga kakimpaw. But anyway, kung mungkahi ito, sana mapakinggan, 'di ba? Lalo pat in showbiz, kung ano ang gusto ng viewers, ng mga fans, siyang dapat na sinusunod for the profit, 'di ba, mga kakimpaw. Anyway, hanggang dito lang po muna aking update. Maraming salamat po sa inyong pakikinig and kita-kits po muli sa susunod nating chika. Maraming salamat. Ingat po palagi.